mataas yung content na glutathione ni Aishi Tokyo. Nakaka-glowing talaga siya. In the morning, ang glowing niya. Nakaka-regular ng pag-poops natin and nakaka-antok. I just wanna be happy, happy tonight. Hi! Welcome back to my channel with another video. And para sa video natin ngayong araw ay sasagutin natin yung tanong ng isa nating viewer na, ayan, kung alin daw ba yung mas better, yung Aishi Tokyo or yung Neopil. So, pareho natin silang nagamit and ayan nga, para sagutin nga yung tanong na yun is ginawa na lang natin siya ng video para mas malinaw and para mas masabi ko din yung mga gusto kong sabihin sa kanya. So, pareho nating nagamit, ulitin ko, itong dalawang product na to. Nga lang, mas mahaba lang yung span ng paggamit natin kay Aishi Tokyo, 3 or 5 months, ganon. Ito naman kay Neopil ay almost 1 month natin siya na nagamit. Siyempre, parang hindi ko makalimutan yung sasabihin ko sa inyo is naglista na ako. So, first yung price point natin. Si Aishi Tokyo po is nasa-range siya ng 369 to 400, gano'n. So, ito naman Neopil, sobrang affordable nito. Nasa below 200 pesos lang siya. And, ito pa, kung mahilig kang mag-abang ng mga sale ngayon, is palagi siyang naka-sale. Nasa 139, 129. Madalas yung nagiging presyo niya ngayon, itong Neopil. Lalo na ngayon, na may mga sale tayo, di ba? May mga pa-event yung mga shopping platform. Is, ayun, ang dami mga sale and ang sarap bumili pag maraming pera. Pag wala tayong pera, ayun, tulo na lang yung laway natin and tama na lang tayo sa pag-browse, add to cart. Pero never natin siya na i-check out, di ba? Kasi nga wala tayong pan-check out. So, ayun, mas mura si Neopil kesa kay Aishi Tokyo. So, next naman is yung kanilang glutathione content. Kung hindi ako nagkakamali, yung glutathione content ni Aishi Tokyo ay nasa 400 pa o 450 mg. While ito namang si Neopil is nasa 200 mg lang siya. Mas mataas yung content na glutathione ni Aishi Tokyo. So, ang recommended dosage naman nila is parehong 2 to 3 capsule and madalas naman na yan. Yun na yung pinaka-common na recommended dosage ng mga whitening capsules, diba? 2 to 3 capsules. Kung halimbawa magte-take tayo ng Aishi Tokyo na 2 capsules a day and yung kanyang per capsule na glutathione content is 450 mg. So, makakakuha tayo ng 900 mg ng capsule. And kung gagawin pa natin na 3 capsules a day is makaka 1,250 na tayo, di ba? So, medyo mataas-taas na siya. So, while ito naman kay Neopil, kung halimbawa magti-take tayo ng 2 capsules, makakakuha lang tayo ng 400 mg. And kung magti-3 capsule naman tayo, is makakakuha naman tayo ng 600 mg. Medyo mababa, pero pwede na. Lalong-lalo na doon sa mga nagsisimula pa lang sa mga whitening capsules. And kung halimbawa naman na ang after mo lang sa pag-take ng mga glutathione capsules is yung parang maging glowing ganyan, and yung budget natin is nasa 200 pesos lang, is eto ka na kasi nakaka-glowing talaga siya. In the morning, ang glowing niya. And ito naman si Aishi Tokyo, dun sa whitening effect niya is, yes, nakaka-super puti talaga siya. Kung gusto mo naman ng super puti is dito ka kay Aishi Tokyo, pero mas malaki yung price difference niya compared dito kay Neopil. And pareho ko po sila na tinake ng 2 capsules a day. So, doon naman sa experience natin dito sa dalawa, dito kay Aishi Tokyo, nung first time ko mag-take sa kanya, ang sakit niya sa ulo. As in, lalong-lalo na pagka nilalabanan mo, yung binibigay niyang antok sa'yo, ang sakit sa ulo. Pero pag naitulog mo naman yun, kahit mga 30 minutes or 1 hour, nawawala siya.
Dito naman kay Neopil, wala akong na-experience na gano'n. As in, inaantok lang ako, gano'n. Pero yung mga sakit sa ulo or mga kung ano pang nararamdaman na hindi maganda is wala. So, kung gusto mo ng mabilis na whitening, dito ka kay Aishi Tokyo. Kasi, yung effect niya sa akin is, ayun, maganda yung whitening effect niya. Since matagal ko nga siya na nagamit, umabot siya ng halos 5 months. Ayun, kung tama ba ako. While eto naman kay Neopil, halos 1 month ko siya na tinake. And sa totoo lang, wala akong nakita na whitening sa kanya. Especially kung i-base naman natin siya dun sa kanyang content na glutathione, which is 200 mg. 2 capsule a day ko siya na tinitake is 400 mg, medyo mababa. And yung kasing pag-take natin ng gluta is naka-base yan sa timbang natin. Nakalimutan ko lang yung formula sa pagkuha ng gaano karami yung gluten na kailangan nating i-take doon sa timbang natin. So, ayun, mababa kasi yung ano niya, yung kanyang glutathione content. But, ang good thing is nakaka-glow siya ng skin. Pareho sila na nakaka-regular ng pag-poops natin and nakaka-antok, nakakapagpasarap sila ng tulog. So, yun naman yata yung number 1 na effect ng mga whitening capsules, yung pasarapin yung tulog natin. So, nabanggit ko nga na nakakasakit ng ulo si Aishi Tokyo. Nung una, nung first ko talaga na mag-take sa kanya, siguro mga first week ganon. Pero eventually, nawawala din naman kasi nga nasasanay na yung katawan natin dun sa pag-take natin ng gluta na ganon. And siguro medyo nabigla ko din yung sarili ko kasi nga nag-2 capsule agad ako. Hindi ko ginawang 1 capsule a day muna. So, ayun lang siguro yung mali ko nung nag-take ako ng Aishi Tokyo na binigla ko yung sarili ko. But, ayun nga, eventually naman nawala naman yung pananakit ng ulo and nag-normal siya and naging maganda yung effect niya. So, for me, itong sa dalawa, yung Neopil at saka si Aishi Tokyo, walang tapon sa kanilang dalawa. So, gaya nga ng sabi ko, depende sa preference natin. Kung halimbawa, gusto mo lang ng glowing skin, ganyan, and hindi mo na kailangan na magpaputi, kontento ka na sa color mo, ganyan, kontento ka na sa complexion mo is, ayan, and gusto mo lang ng glowing, ayan, dito ka kay Neopil kasi very affordable and ang lakas niya ngang maka-glowing. So, while ito namang si Aishi Tokyo is nakaka-super puti talaga siya dahil nga medyo mataas yung content na glutathione and very effective. Yun po ay yung mga experience ko. Pero palagi pa rin po natin tatandaan na yung result na makukuha natin sa isang product ay magbe-base pa rin dun sa lifestyle natin. So, always lifestyle check tayo. So, baka naman take ng whitening capsule and then yung lifestyle naman natin is hindi nakakatulong, di ba? So, ayun, kailangan i-base din natin doon yung magiging result o yung gusto nating result na makuha. Diba? And yung sa disclaimer natin na we all have different type of skin and magkakaiba kung gaano ka-fast absorbing yung katawan natin sa mga product natin i-take natin. Pinapahid man yan o ini-intake man yan. So, magkakaiba. And hindi tayo magkakapareho ng experience. So, of course, para po sa mga gustong mag-try ng product na to, para pong available ang link ng mga product sa ating description box and humabol na kayo sa payday sale natin. Ayan, ilalagay ko doon para 1 click away na lang kayo dun sa store kung saan ko siya nabili. And, syempre, kung isa kayo sa mga users na ng product na to, you can share your experience down below sa ating comment section para ma-help natin yung mga viewers natin na gustong mag-take na to. Yes, hindi ako naka-experience ng pagkakaroon ng mga pimples dito, but yung mga iba kasi is meron silang allergy sa isang ingredient ng product, diba? So, meron silang mga iniiwasan na ganun. So, baka mayroon kayong ibang na-experience sa mga product na to na pwedeng maka-help sa ating mga viewer. And sana sa ating viewer na nagtanong kung alin ba yung mas better, kay Aishi or kay Neopil, sana nasagot ko yung tanong mo and sana hindi ka naguluhan. So, depende po yan sa preference natin and sa budget din. There, stay beautiful and kita-kits sa next video. Bye-bye!